kaharian ng Verona na ipinamumunuan ni Prinsipe Iscalos, mayroong dalawang makapangyarihang angkan, ang angkan ng mga Montague at angkan ng mga Capulet. Ang dalawang mahardikang mga angkan ay nagkaroon ng alitan kung kaya't naging magkaaway. Ipinagbigay alam ni Prinsipe Iscalos sa dalawang pamilya na kung hindi sila titigil sa paglalaban-laban ay magbabayad sila at hahantong sa kaparusahan. Sa mga Montague, mayroong nag-iisang anak, isang lalaking nagngangalang Romeo. Mayroon ding nag-iisang anak ang mga Capulet, isang babaeng nagngangalang Juliet. Si Romeo ay isang binatang umibig sa isang Capulet na nagngangalang Rosaline. Ngunit si Rosaline ay wala namang pagtingin sa binata. Si Juliet naman ay nakatakdang ikasal kay Count Paris dahil sa kasunduang ginawa ni Don Capulet at Count Paris. Sa pag-iisa ni Romeo ay kinausap niya ang kanyang sarili. Ano ba ito at napakalungkot na aking nararamdaman? Bakit ganito? Sana dumating ng araw na ako'y makatagpo ng binibini aking mamahalin at makasama sa habang buhay. Habang nag-iisip at nakatulala si Romeo ay biglang dumating ang kanyang pinsan na si Benvolio. Magandang araw. Ibig akong kaiwasan sa iyo. Ngayong gabi, may isang anak ng piging nagaganap sa buhay ng mga Capulet. Totoo bang iyong nabanggit? Kung gayon, tayo'y maganda at tayo'y bibita mamayang gabi. Sa gayon, makikita ko ang aking ibig na si Rosalie. Sa pag-iisa ni Juliet ay kinakausap din niya ang kanyang sarili. Ano ba ito? Ako itakasal mo rin hindi ko naman ito pinangarap. Sino si Paris? Maibig ko kaya ang Ginoo? Binasag ng nurse ang malalim na pag-iisip ni Juliet. Binibini, tayo nagsimulang ka ng alisip para sa magaganap na tigil namin. Tumayo si Juliet at sinunod ang sinabi ng kanyang nurse. Ng kasiyahan sa bulwagan at naroon si Juliet na nakikipagsayawan. Nagtungo naman si Romeo ang kanyang pinsan na si Benvolio at ang kanyang matalik na kaibigan na si Mercutio sa bahay ng mga Capulet. Suot-suot ang kanilang mga maskara upang maitago ang kanilang pagkakakilanlan. Tayo'y na't umusit sa loob at ng aking makita aking hinahanap. Ang tatlo ay pumasok na sa bahay ng mga Capulet at nakikihalubilo sa mga tao. Agad namang hinanap ni Romeo si Rosaline. Kaibigan ko, iyo bang nakita si Rosalie na aking iniibig? Nakakasiguro ako mahagit siya ng aking paningin. Kaya yun, sanay gandang iyon. Nakita ni Romeo si Rosaline na nakikipag-uusap sa ibang bilang. Akmang nasana niya itong lalapitan, ngunit nakahinto siya na mayroong lumapit na Ginoo rito. Napakasakit ng aking nasaksihan. Nakalimutan kung may iniibig na pala si Rosalie. Nanlumo si Romeo sa nasaksihan. Sa eksenang nasaksihan ni Romeo ay napagpasyahan niyang lumisan na lang at maglakad-lakad sa pagsubok na lisanin sa kanyang isip ang nakita. Sa gitna ng mga taong nagkakasiyahan, nakita ng kanyang mga mata ang isang dalaga, si Juliet. Kahit na ito pa ang unang pagkakataon na nakita niya ang dalaga, agad siyang nabigani sa angking nitong ganda. Kung ay ganda ang pinipilit at ako'y nabighani, ako ay nararamdaman, ngunit hindi may paliwanag. Puso ko na ba'y mayroon ng minamahal? Naglakad si Romeo patungo sa dalaga. Ngunit sa hindi inaasang pagkakataon, mayroong humarap sa daan ng binata patungo sa dalaga. Nakita si Romeo ni Tybalt na siyang pinsan ni Juliet. Humarang si Tybalt sa daan ni Romeo. Bakit ikay na pa rito? Ikaw na isang Montague, alipin ang aking angkan. Ikay aking papatayin. Nakita ni Don Capulet ang dalawang binata. Lumapit siya rito at nakiusisas sa dalawa. Bakit, pamangkin? Ano ang nangyari dito? Tiyo, siya ay isang Montague. Ang lahin dapat lang mamatay. Siya ba ay batang nagngangalang Romeo? Siya nga, ang buong si Romeo. Siya ay isang matapat na Ginoo, pabayaan mo siya. Ano? Ngunit dapat lang siyang mamatay. Bahagyang tumaas ang boses. Siya ay iyong babayaan. Sino ba ang Panginoon dito? Tumingin si Tybalt kay Romeo.
Sa labis na galit, lumabasa si Lit si Tibag. Umalis din si Don Capulet upang asikasuhin ang iba pang mga bisita. Nagtagpo naman ang paningin ni Romeo at Juliet. Unti-unti itong lumapit sa dalaga. Bakit mo ako tinitignan? May dumi bang aking mukha? Kinapa ni Juliet ang kanyang mukha upang tignan kung marumi ba ng kanyang mukha. Ikaw ay nararapat lamang titigan, dahil ang aking puso'y puno ng kasiyahan. Ha? Ngumiti ang binata sa naging sagot ng dalaga. Maaari ko bang halikan ang iyong mga kamay binibini? Hahawakan at hahalikan ang kamay ni Juliet. Ngingiti si Juliet pagkatapos ay tatawagin siya ng kanyang nurse. Kung gayon ay nasa aking kamay ang salam na sa iyong ay nakuha. Sarang buhat sa labi ko, o sarang malambing ng iyong binanggit. Ang salak ko'y muling ibalik. Hinalikan ulit ni Romeo si Juliet, ngunit sa pangalawang pagkakataon ay nasa noon nito. Parang pinag-aralan mo ang paghalik. Lumapit ang nurse ni Juliet sa dalawa. Senyorita, ikaw ay tumatawag ng mga ina. Ipagpaumanhin mo ako, binibini. Ngunit, sino ang kanyang ina? Siya ba ay isang kapulet? Aba, Ginoo, ang kanyang ina ang ginamit ng tahanan. At oo, siya ay isang katulad. Sana pakinggan ay tila nagulat ang kasiyahan na naramdaman ng binata nang malaman niyang sila'y kapwa na sa pamilya ng magkaaway na angkan. Ngunit sa kabila ng narinig ay nanaig pa rin ang pag-ibig ng dalawa sa isa't isa. Sa pagkatapos ng narinig sa bahay ng mga Capulet ay lumisan na ang panauhin. Ngunit si Romeo ay napaiwan upang mas makasama ng matagalan si Juliet. Sa matagal na pagmuni-muni ni Romeo ay muli niya nakita ang dalaga sa labis nitong hinahanap. Natagpuan niya ito na nakaupo sa ilalim ng malaking kahoy sa tagong parte ng kanilang pamamahay. Sino kaya ang tinatang nakita kanila sa bagay? Ang gwapo niya mo hindi ko makakalimutan. Mapupungay na mata, mapupulang labi. Sa malalim na pag-iisip ni Juliet kay Romeo, hindi nito napansin na mayroong nakikinig sa kanyang likuran. Ang lalaking iyong pinapatungkol, siya ba ang iyong iniibig, binibini? Ngunit siya ay nabibilang sa iyong kaaway ng kan, ang mga munhakin. Labis na nagulat si Juliet sa boses na narinig, agad nitong tumayo at tumingin sa likod kung kanino galing ang boses na napakinggan. Ngunit sa hindi inaasahan, wala naman itong nakita. Sino ka? Ika'y magpakita. Bakit mo alam kung sino ang aking pinapatungkol? Lumabas ang binata sa pinagtataguan upang masilayan siya ni Juliet. Nagulat naman si Juliet ng pagkakaalam na ang lalaking kanina pag gumugulo sa kanyang isip ay ang siyang namamay-ari ng misteryosong boses. Dahil ako ang binatang iyong sinasabi, binibini. Ako si Romeo, at nagmula ako sa pamilyang Montague, na siya matagal ang kaalitan ng iyong angkan. O Romeo, huwag mong usigin ang ating pangalan, sapagkat ikaw ang aking minamahal. Kung gayon, simula ngayon, hindi na ako Romeo ng mga Montague, sapagkat ang pangalan ko ay may santang mahal. Nga pala, paano ka nakalito? At saan ka ba dumaan sapagkat mahaba ang mga pader mo? Nilundag ko ang mga pader, sapagkat ako ay nagkaroon ng pakpak ng pagmamahal. Kapag nalaman nila na nandito ka, ika'y papatayin. Tamisan mo lang ang titig, ay ligtas ako sa gabi. Sino ang nagturo sa iyo ng lugar na ito? Ang pag-iibig natin ang nagturo sa akin magmula sa iyong puso. Nais kong ipalam sa iyo na hindi ako madali mahuli. Alam ko, pero sinusumpa ko sa buong mundo na malipit lamang ako nagmamahal ng totoo, ngunit ito ay buo. Paalam na aking mahal. Iiwan mo ba akong hindi nasisiyahan? Ano kasihan ang nais mong makamtan? Tayo ay nagmamahala ng tapat na sumpang pag-ibig. Tatlong salita lang iyong tandaan. Paalam ng tunay.
Mabuhay nawa ang kaluluwa ko. At Diyos, matamis na kalupunan na paghiwalay. Hindi ako titigil sa pagpapamahalang hanggang sa kinabukasan. Bago pa naman nagkakita sa lihim at hindi nasahang nagpagkikita ng dalawa, ay pumuslit na pauwi ang binata at bumalik naman sa kanyang silid ang dalaga. Sa isang simbahan, si Romeo ay pumunta sa isa niyang malapit na kaibigang fraile upang magbigay basbas sa kasal na magaganap sa pagitan ng dalawa. Ang lihim na pag-iisa ay nasaksihan lamang ng nurse si Joliet at ang pinsang ni Romeo na si Benvolio. Pagpalain ng langit itong mananabuhay upang pagtapos ng pagsisiniwag natin sa Jesus. Amen. Ngunit, Padre, ano mang lungkot ang nagarating, hindi pa din ito madadaig. Sa kagalakan na aking natatamo, na siya'y aking masilayan at walang araw na magiging ato. Tandaan mo, Romeo, may mga bagay na hindi dapat pagpadalos at hirap ito hindi sapagkat hindi mo ito naranasan. Ang maraas na hinaya ay may maraas din na hangganan. Magandang gabi po, Monggunying ng Profesor. Para sa amin dalawa, si Romeo ang nagpapasalamat. Ganun din po ko sa kanya. Ang papasalamat niya ay maging